Habang patuloy ang mga hakbang kontra iligal na droga, kriminalidad at insurhensya, tinututukan din ni Police Brigadier General Dizon ang pagbibigay ng sapat na kakayahan at kaalaman ang ating kapulisan sa Rehiyon 5 sa pamamagitan ng iba't ibang pagsasanay. Balanse din ang pamamalakad ni Police Brigadier General Dizon dahil maliban sa mga police operations na ipinapatupad 24 oras, sinisiguro niyang may pagbabago din sa mga kagamitan at pasilidad para sa ating mga personnel, gayon din sa ating mga kliyente sa komunidad. Narito ang ika-28 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-23 ng Hunyo, pinagtuunang pansin pa rin ni Police Brigadier General Dizon ang kanyang mga nakasanayang pagpapatrolya sa umaga at pagdating ng dapit hapon hanggang gabi. Samantala noong Lunes, pagkatapos ng maikling programa ng Traditional Monday Flag Raising and Awarding Ceremony, panauhin sa Campo Ola ang President at Chief Executive Officer ng Sure SW Systems Incorporated na si Mr. Boaz Jung, kung saan naghandog ito ng 2 television sets para sa Pro 5 bilang suporta sa mas pinalawak na ugnayang pulisya at mamamayan sa tulong ng teknolohiya. Ang nasabing turnover ay ginanap sa Maringa Lounge ng nabanggit na headquarters. Pinangunahan din ni Police Brigadier General Dizon noong ika-24 ng Hunyo ang oath-taking and donning of ranks of newly promoted Police Lieutenant Colonels under 2nd Quarter Calendar Year 2024 Police Lieutenant Colonel Continuous Promotion Program, pati na rin ang oath-taking of newly appointed, promoted and transferred non-uniformed personnel sa loob ng regional headquarters. Nakibahagi din ang ating Game Changer General sa 2nd Quarter Regional Law Enforcement Coordinating Committee 2024 meeting sa Pro 5 Multipurpose Building. Samantala siya din ang nanguna sa ginanap na 15th Regional Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Committee meeting sa araw na ito. Nagsagawa din ang ating masipag na Regional Director ng camp inspection sa loob ng Regional Headquarters upang siguruhin na papanatili ng mga personnel ang mga standard operating procedures ng bawat opisina. At noong Martes, ika-25 ng Hunyo, personal na inasikaso ni Police Brigadier General Dizon ang security coverage and police assistance sa ating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbil nang ito ay dumating sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Nasa Bicol si Police General Marbil para sa inauguration and consecration of the new Police Regional Office 5 Santo Niño Chapel and blessing and turnover of the donated 17 units of patrol cars, 1 unit Toyota Hilux, 4 canine dogs, and 50 newly issued 5.56 Basic Assault Rifle Galil. Ginanap ang mga ito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Kasama ng ating Chief PNP si Police Major General Westrimundo D. Ubinque, the Director for Intelligence, at si Police Brigadier General Jason D. Ortizo, ang Chief ng PNP Chaplain Service. Isang karangalan para sa lahat ng Pro 5 personnel ang naging pakto personnel ng butihing hepe ng PNP na si Police General Romel Francisco D. Marbil, kung saan nagbahagi ito ng magagandang mithiin para sa organisasyon. Pinangunahan din ng ating butihing Chief PNP ang naging awarding of personnel with significant accomplishments sa Pro 5 Grandstand. Miyerkules, ika-26 ng Hunyo, nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na 2nd Quarter Regional Joint Peace and Security Coordinating Center meeting na pinangunahan ni Major General Adonis R. Bahaw, Commander 9th Infantry Division Joint Task Force Bicolanja at co-chairman ng Joint Peace and Security Coordinating Committee sa Pro 5 Conference Room sa loob ng Regional Headquarters. Nagtapos ang araw na ito ni Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga. Ika-27 ng Hunyo, Huwebes, pagkatapos ng maagang bicycle patrol ni Police Brigadier General Dizon at pagharap sa mga panauhin sa kanyang opisina, kasama na si Police Colonel Edison A. Dumangas, ang Chief Regional Civil Security Unit 5, ay guest of honor and speaker siya sa ginanap na closing ceremony of field training exercise of NAPCOS Class 2023-01 Pinaglaan sa Pro 5 Multipurpose Building. Naisabay din sa araw na ito ang pagbisita ng ating Game Changer General kay Senate President Senator Francis Cheese Escudero sa Sorsogon City. Pagkatapos ay trabahong administratibo naman ang kanyang pinagtuunang pansin, gayon din ang mangilan-ngilang panayam ng media at iba pang law enforcement concerns sa rehiyon.
Samantala noong Biyernes, ika-28 ng Hunyo, pagkatapos ng maagang pagpapatrolya para sa mas pinaigting na police visibility ng Pro 5, guest of honor and speaker din ang ating Game Changer General sa closing ceremony ng Trafficking in Persons Specialist Investigators Course Calendar Year 2024 sa Pro 5 Multipurpose Building ng Regional Headquarters. Sinundan ito ng closing ceremony of PNP Retooled Community Support Program Training First Batch Calendar Year 2024 kung saan panauhing pandangal naman si Police Brigadier General Jeffrey S. Fernandez, ang Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations sa parehong venue. Guest of honor and speaker din sa parehong araw at lugar si Police Brigadier General Dizon sa naging closing ceremony of 3-day seminar on PNP Disciplinary and Non-Disciplinary Policies 2024. Mga patunay lamang ito ng pagpapahalaga ni Police Brigadier General Dizon sa kalidad ng serbisyo ng kapulisan sa Rehiyon 5 na maliban sa pagtatalaga sa kanila ng kani-kanilang duties and responsibilities, sinisiguro ng ating Game Changer General na may saktong kakayahan at tamang kaalaman ang ating kapulisan sa pagtugon sa mga kailangan ng kanilang tungkulin. Nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng motorcycle patrol kasama ng ating Kasurugkaps Motorcycle Patrollers. At noong Sabado, ika-29 ng Hunyo, mainit na pagtanggap ang inihandog ng buong pamunuan ng Police Regional Office 5 sa pagbisita ni Police Brigadier General Jonathan A. Cabal, ang kasalukuyang direktor ng PNP Maritime Group sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Ligas, PCT, Albay. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-23 hanggang ika-29 ng Hunyo taong kasalukuyan. Halos 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 29 na suspects mula sa ginawang 26 na operasyon. Nanguna dito ang Camarines Sur Police Provincial Office, sinundan ng Albay Police Provincial Office at pumangatlo ang Masbate Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 23 suspects mula sa ginawang 7 operasyon. May 22 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 3 ang inaresto. Habang mahigit 1 milyong pisong halaga naman ang mga kagamitang kumpiskado sa illegal na pangingisda kung saan arestado ang 11 na suspects sa 4 na ginawang operasyon. Huli naman ang 4 na suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng halos 19,000 pisong halaga ng mga lumbers at fleeches. Samantala, umabot sa 57 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 4 ang huli sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. Manatiling nakabantay sa mga kaganapan sa pulis sa Rehiyon 5 at sa Transparent Service ng nag-iisang Game Changer General dahil kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable Kasurugkaps.